magbigay po tayo ng reaksyon dito patungkol dito kay Sara Duterte. Etong kay Sara Duterte, kasi alam mo yung wala nang hiya yung ating Vice President, mga pre. Diba? Wala na pong hiya talaga. Kasi pag-usapan natin yung kanyang mga pa-travel. Diba? Travel dito, travel doon. Diba? Walang katapusang travel. Ang tanong nga dito ano bang ginagawa ni Sara Duterte pag ito'y nagta-travel? Naninira lang naman, diba? Naninira lang naman po. Ito pag-usapan po natin etong mga pa-travel niya. Sa March 2025, unang sabak ng escape plan habang umiinit na ang issue tungkol sa kanyang posibleng impeachment. Si VP Sara ay tumakas muna papuntang Hong Kong, pahinga raw. Pero tahimik ang kampo niya. Wala man lang paliwanag tungkol sa impeachment. Dadahilan na lang ba na hindi, nandito ako sa ibang bansa kasi para sa mga Pilipino no? Pero ang tanong dyan, para nga ba sa Pilipino o para sa sarili? Yun po yung tanong dyan, di ba? Para nga ba sa Pilipino o para sa sarili? Di ba? Kasi itong ating Vice President, mga pre, wala po talagang walang pagmamahal ba sa ating bansa. Punta naman siyang The Hague, Netherlands. Anong ginawa niya doon? Drama abroad. Sa halip na harapin ang tanong sa Pilipinas, lumipad siya papuntang The Hague para suportahan daw ang kanyang ama na inaresto ng ICC. Damage control. Halata namang may ibang pakay. Palabasin na siya'y biktima rin. Na magmukha silang kinakawawa at maiwasan muli ang mga katanungan. Isang buwan siya doon. Grabe, no? Ang ating Vice President, isang buwan doon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Diba? Okay lang naman siguro bumisita papuntang The Hague sa kanyang tatay. Pero ang isang buwan, diba? Medyo mahirap yun. Pinapasahuran ka ng taong bayan. Tapos nasa The Hague ka lang. Diba? Anong ginagasta mo doon? Kaninong pera yung ginagamit mo? Pera ba ng taong bayan o pera mo? Yun yung tanong dito sa ating Vice President na pa-travel lang, di ba? Pa-travel lang po. Ano pa ba nandito? Di ba? Tapos gusto ni Sara Duterte, yung mag-angas talaga siya. Sisirain niya yung administrasyon, di ba? Sisirain niya yung administrasyon. Tapos mamaya gagawa sila ng eksena. Yung, alam mo yung mukha silang kawawa. Mukhang malapit na dun sa sa pagiging dugyot. Gusto ni Sara Duterte, sila yung magmukhang kawawa. Diba? Gawain po nila yan na magmukhang inaapi. Pero sila yung nang-aapi. Diba? Natural kung ama ko ang ganyan ay ambot. Diba? Ano pa ba meron dito? Qatar naman, May 26. Grabe, no? Timing is everything. Habang may impeachment buzz sa bansa, si Sara ay nasa Qatar. Muli, nakipagkamay sa mga OFWs. Picture dito, press release doon. Pero, tanong ng bayan, kailan ka sasagot? Hindi lang magpa-picture. Puro lang picture, Ang galing ng ating, ng ating manlulustay. Picture dito, picture doon. Qatar na naman. Anong ginagawa mo sa Qatar? Kala ko ba matapang ka? Akala ko ba bloodbath? Ba't di mo harapin itong yung problema mo dito sa Pilipinas? Bakit mo tinatakasan? Ang tanong, dahil nasa Qatar ka, kanino namang pera itong ginagamit ni Sara? Pera ba ito ng taong bayan? O pera niya? Sige, sagutin nyo nga dyan sa comment. Ito na naman. Malaysia na naman. Nag-Malaysia na naman si Sara. Araw ng Kalayaan. Yes. Di ba ang Araw ng Kalayaan, dapat sineselebrate yan dito sa ating bansa. Pero siya, anong ginawa? Pasarap dun sa Malaysia. Araw ng Kalayaan, pero hindi dito. Sa halip na sa Pilipinas, makiselebrate, nasa Kuala Lumpur si Madam VP. Masayang event. Pero convenient distraction din.
in disguise of an OFW event. Yung timing is sobrang sakto sa gulo sa loob ng bansa dahil sa impeachment. Ginagamit na lang yun na kunyari nagsiselebrate ng ano doon, araw ng kalayaan, di ba? Puro na lang patravel-travel po ang ating tamad na Vice President. No? Patravel-travel na lang po. Imbis na magtrabaho, gayahin niya si Pangulong Bongbong Marcos, mag-travel man pero puro trabaho yung ginagawa. Walang halong paninira sa kapwa. Di ba? Busy po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa trabaho para sa mga Pilipino, para sa bansa. Hindi po para sa mga inchik, ha? Para po sa mga inchik. Sabi ni Irene Juanico, ambot di ko maminaw imo. Buang ka. Diba? Di daw siya maminaw pero naman siya dire naminaw. Diba? Di daw siya makikinig pero nakikinig yung tangang inutil na bobo. Diba? Tarantado kami ng minuto, puki ng ina mo ka. Pag umpugin ko kayo ng puki ng anak mo eh. Yung puki nyo, pag umpugin ko yan eh. Gusto nyo, salsalin ko pa yan gamit yung yung kawayan namin dito. Hayop ka, utang ina ng pamilya mo. Diba? Tuloy tayo dito. Nasasaktan po ang mga putang ina. Pag pinag-uusapan natin yung walang silbing Vice President na si Sara Duterte, bakit? May silbi ba yan? Ano sa tingin nyo? Walang silbi yan. Naku po. Ito pa sa Australia naman. Grabe ito. Tahimik, walang anunsyo, pero nalaman ng publiko nasa Australia pala si VP Sara. Sumama pa raw sa pro Duterte rally. Habang naghahanap ng hustisya ang taong bayan, siya naman ay nasa rally. Grabe yung malaman-laman natin nasa ibang bansa na pala. Diba? Ando na pala, nakipag-rally na. Diba? Ano ba to? Bakit sasali sa rally? Pwede pala yun sa isang Vice President. Pinapasahuran ng taong bayan, pero ang tamad talaga, grabe. Napakatamad ng ating Vice President. Hindi na po nagtrabaho ng maayos. Kung nagtrabaho ka lang sana ng maayos, mamahalin ka ng mga Pilipino. Pero dahil dyan sa ginawa mo, ewan ko na lang, Inday. Diba? Ano pa ba? Ano ba to? Makati, Chinese Embassy Lantern Festival. Wala pang biyaheng abroad, pero PR pa rin ang galawan. Present sa Lantern Festival ng Chinese Embassy. Bati sa camera, ngiti sa diplomata, pero walang tugon sa issue ng pondo, trust issues at impeachment. Takot nga, 'di ba? Takot. Ayaw yung sagutin yun. Dahil yun po ang kanyang kinatatakutan. Ano pa ba? Pag Chinese talaga yung pinag-uusapan, end times rapture, shout out sa iyo. Pag chikwa talaga yung pinag-uusapan, aktibo po ang ating lustay. Alam mo, Sara Duterte, kahit ano pang hikayat mo sa amin na gustuhin yung China, ayaw namin kasi tae lang yan sa paningin namin. Dumi. Ano magagawa namin kung ayaw namin sa China? Kung gusto mo yung China, doon ka na lang manirahan. Di ba? Di ba gusto mo? Doon ka na lang manirahan. Ano kaya, Sara? Pwede naman, di ba? Doon ka manirahan, mas gusto mo eh. Di ba? Pinupuri mo pa nga yung mga tulay sa China eh. Malay ba namin dyan? Ayaw nga namin eh. Ang gusto naming mahalin, yung gawang Pinoy. Di ba? Dapat nga walang sahod, di ba? Lilya Dagumay. Magagawa natin. Gustong maggala-gala eh. Hindi naman nagtatrabaho. Pero magaling po si Sara Duterte. Saan? Sa paninira sa administrasyon. Di ba? Naalala niyo pa ito. Anong sabi niya? Yung patungkol dun sa kay Marcos Sr. Kay Marcos Sr. po, anong ginawa ni Sara Duterte? Ipapahukay daw po yung namayapa na. Ipapahukay. Tapos, anong gagawin? Ipapadala po. Saan? Sa West Philippine Sea. Doon daw po itatapon. Siyempre, buto-buto na yun eh. Doon daw po itatapon. Ganun po kabastos yung ating Vice President. Kaya simula nung naupo po si Digong,
ng pagka-presidente ng Pilipinas at naging vice president po si Sara Duterte, marami pong natuto ng kabastusan. Pati mga estudyante po, di naman po lahat, pero karamihan po sa mga estudyante ay naging bastos po talaga. Diba? Naging bastos. Naging bastos yung bunganga. So ano yan? Yan ba yung kailangan ba natin maging proud? Kung ganyan po yung ating Vice President? Kayo may mga anak kayo. Papayag po ba kayo na itong Vice President proud ako dito sa Vice natin, oh. Ang galing, walang ginagawa. Oh. Okay lang ba? Ano sa tingin nyo? Pwede ba yon na maging proud? Eto na lang. Yung magsabi ka sa media na uhuhukayin mo yung bangkay ni Marcos Sr. tapos itatapon mo sa West Philippine Sea. Kabastusan na yun, eh. Diba? Dapat ginagawa mo para hindi ka mapahiya, hindi puro hangin lang. Ang tanong nga dito, ikaw ba may karapatan ka bang hukayin si Marcos Sr.? May karapatan ka ba? Wala. Diba? Wala. Kasi anak ka ba? Sino ka ba? O ngayon kung talagang matapang ka, Sara Duterte, ba't di mo gawin? Nag-aantay kami, oh. Kung talaga bang gagawin mo, hindi, di ba? Gawin mo. Oh. Wala namang problema, eh. Umaksyon ka, gawin mo. Nag-aantay kami. Wag mo, baka naman ginagaya mo yung tatay mo na puro hangin lang, di ba? Ang sabi niya, sisipain niya yung ICC. Siya pala yung binitbit ng ICC papuntang dahig. Oh. Ba't di mo gawin? Tapos yung relo. Di ba? Galit na galit si Sara Duterte. Gusto daw gilitan si Pangulong Bongbong Marcos sa leeg. Oh, ikakat daw niya yung leeg ng ating Pangulo. Puro na lang yabang. Jennifer Grino, shoutout po, Heidi AC. Pasensya na, ganito muna sit up natin ngayon kasi nagloko yung ating pinakamagandang ang tawag dito, V8. Di ba? So ano yun? Puro yabang, eh. Ba't di mo gawin? Di ba? Gigilitan mo sa loob sa liig yung Pangulong Bongbong Marcos. Itatapon mo si Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Gawin mo. Hindi yung puro lang salita. Sa bagay, idol mo yung tatay mo, ginagaya mo, eh. Oh, ginagaya mo yung tatay mo, di ba? Kaya wala po tayong, ewan ko ba dito, bakit maraming humahanga dito. Ito sasabihin ko sa inyo, ang humahanga po sa mga Duterte, yun yung mga totoong adik at mga bangag. Oh. Sino man dito yung humahanga kay Digong, kay Sara, kay Baste, kay Pulong, ay mga bangag, mga totoong adik. Diba? Mga bangag. Pag nagsabi pala si Digong, I hate drugs, maniniwala na kayo? Isa Davao, tambak yung droga doon. Doon nahuhuli yung mga droga, tapos maniniwala kayo sa salita niyang I hate drugs. Ay, naku po. Oo. Magising na po kayo. Diba? Sige kapatid, ay, shoutout sa iyo, Rosie Davida. Bigyan kita ng jacket, ha. Salamat po kay Heidi AC. Salamat po sa iyong pakulay, ha. Totoo yan. Pag mga Duterte, yan yung mga totoong bangag. Diba? Mga bangag, mga adik. Tingnan mo yung mga adik ngayon. Yung mga adik ngayon, dahil wala na silang masipsip, nasisiraan na po ng ulo. Pero sa panahon ni Digong, sagana po sila sa pulburon. Salamat po, Ma'am Heidi AC, sa pakulay. Salamat po. Diba? Sagana sila noon. Nung sinira ni Pangulong Bongbong Marcos yung droga na yan, ano nangyari? Galit na galit si Sara Duterte. Trabaho ba daw ni PBBM na magputuok o sirain yung mga ebidensya? Si PBBM nakatingin lang, nakaganyan pa, nakatingin. Hindi mo inisip, Sara Duterte, tatay mo mismo hinawakan yung droga, tiningnan, kasama si Bongo na sa likod. Diba?
na nasasayangan si Sara. Bakit kasi sinira ni Pangulong Bongbong Marcos? Dapat sana binigay na lang kay Sara. Sayang kasi, di ba? Sayang. Nasasayangan. Ay, naku po. Gito yung reaksyon ng mukha ni Inday. Yung reaksyon ng mukha ni Inday, parang sayang na sayang siya, no? Grabe. Sabi ni ulol, nakatingin sa tawas na sinunog, gago. Alam mo, Jose Nelson, pangit na pangalan mo, Kanal ah. Jose Nelson Kanal. Oo. Siguraduhin mo, kaya mong panindigan yung mga sinasabi ba? Baka mamaya, pag hindi mo kayang panindigan yan, magmamakaawa ka rin sa bandang huli. Diba? Batok-batukan pa kita sa harapan ng pamilya mo, puki ng ina mo ko eh. Diba? Ang sarap nito. Alam mo yung mga ganitong klaseng tao. Ang sarap batok-batukan sa harapan ng pamilya niya, no? Salamat po sa pag-like, ha. Binis Mantaring. Salamat po. Si Digong yung adik. Balibalik ta rin man natin yung mundo. Adik yung tatay ninyo. Diba? Tingnan nyo, sinunog ni PBBM yung mga pulburon. Ano nangyari? Nasayangan po si Inday. Nasayangan si Inday. Diba? Imbis na puriin pa niya yung administrasyon kasi sinira yung droga. Hindi. Nasayang, nasira yung mukha. Natabingi yung mukha. Sayang kasi. Orlando Engelio, shoutout sa iyo. So ayan po, hindi po yung ating Vice President po talaga wala sa hulog eh. Okay, Jacqueline. Pangit ang pangalan mo, Jacqueline, ha? Jacqueline Orasyon. Natin, ipin natin. Ayaw mapin. Ba't ayaw mapin ni Jacqueline Orasyon? Pangit talaga ng pangalan nito. Tadyakan kita din eh. Bobo ka pala eh. Basta si Digong adik po. Tandaan nyo, sabi ni Digong, babariling ko yung magdadala ng warrant of arrest. Kung sino man na galing ICC magdadala ng warrant of arrest, babarilin ko. Or ipapakain niya daw yung papel, or di kaya ibibitin niya sa puno ng akasya. Nung dumating na yung ICC sa Pilipinas, binitbit si Digong papuntang Dahig. Pinaupo sa isang upuan. Hindi para kuryentehin na. Kundi para tanungin lang, anong pangalan mo? Sabi ni Digong, I am Rodrigo Roa Duterte. Ay, nako po. Akala ko matapang eh, no? Kaya salamat po sa lahat, ha. Anyway, yun lang yung ating ngayon. Ano to? Basahin niyo yan. Kayo magbasa dyan, ha? Magbuboysit na naman sa mga DDS niyan. Kayo magbasa niyan. Okay, salamat po sa mga nag-like. Salamat po. Pasensya na, nagka-problema po yung ating, dapat mahaba yung live natin ngayon eh, pero hindi natin marinig eh. Hindi niyo marinig, naririnig ko, pero kayo hindi niyo marinig. So ayusin ko pa to mga pre. So maraming salamat po sa lahat. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Gusto niya itago sa bodega kasi sayang. Grabe, no? Salamat po mga pre sa nandito ngayon. Kita-kits po tayo mamaya. May mga upload po tayo mamaya. Ingat po. Bye-bye. Pansamantala.